Uminit na ang mga pangyayari sa UK, gaya ng matagal na naming ibinabala sa loob ng maraming taon, kung hindi man mga dekada na. May mga taong ilang dekada na nagbababala na mangyayari ito, kaya malinaw na hindi ko sinasangayunan ang ganitong asal. Tingnan mo ito. Kakakalabas lang ng video na ito mula sa Glasgow. Isang grupong nakamaskarang makabayan na sumusuporta sa insidente ng pananaksak sa Belfast ang pinagtulungan sa dalawang hindi puting binata sa kalsada. Nagsimula ang marsa sa Buchanan Street, Scotland. Malinaw na, napakagulo ng sitwasyon. Makikita mong may mga taong nagtatakbuhan. Makikita mo ang parang isang gulo dito. Ayun lang, oo, nangyayari na, okay? Hindi ko ito sinasangayunan, pero hindi ko rin uulitin ang punto ng kaliwa. Hindi ito nangyari ng walang dahilan. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala itong kinalaman sa sunod-sunod na palpak na mga pulisya, mga bigong pulisya. Sila rin ang may kagagawa nito. At nagbabala kami tungkol dito. Nagbabala kami na mangyayari ito. Mangmang lang sa kasaysayan ang mag-aakalang pwedeng palaging linlangin ang publiko. Pwede mong baliwalayin ang publiko at sisihin sila sa kanilang mga lehitimong kahilingan sa gobyerno. Nagprotesta sila, bumoto sila, nakilahok sila sa demokratikong proseso, pero wala pa ring nakarinig sa kanila. Marami sa kanila ang nasasaksak, ninanakawan, ginagahasa, at darating ang panahong may hindi magandang mangyayari. Ano ang ibig kong sabihin? Tingnan mo. Ano ito? Hindi lang sa UK, kundi sa buong Europa. Matagal na nilang tinitiis ito, nang hindi bababa sa isang dekada. Tingnan mo ito. Ang paborito kong YouTuber, si Tyler Oliveira. Pumunta siya sa Belgium. Kaya pumunta siya sa Brussels, ang kabisera ng EU, ang pinagmumula ng lahat ng kasamaan. Ang mga taong nagdulot nito sa Europa. Tingnan mo ito. Ano po masasabi ninyo sa lugar na ito? Mabuti ba o masama? Itawa, Brussels, Belgium. Tara na! Tara na, munti ka na mamatay. Bato yon. Ang kabisera ng European Union, kung saan mahigit 75% ng mga residente dito ay alinman sa mga dayuhan na walang pagkamamamayan o ang mga dayuhan na may pagkamamamayan. Ano ang dala ng mga taong ito? Ano bang klaseng mga tao sila? Ano ang may aambag nila? Paano nila matutulungan ang Europa o Belgium? Ano ang kanilang mayambag? Ayos lang kahit walang ginawang krimen ang mga babaeng ito. Pero bakit pa rin kayo kumukuha ng mga taong mababa ang kakayahan at kulang sa kasanayan mula sa third world na bansa? Ano ang mayaambag nila sa inyong lipunan? Bukod sa karahasan krimen? Wala akong nakikitang iba. Ang layunin na imigrasyon ay magdala ng mga taong magdadagdag ng halaga sa lipunan. Iyon talaga ang punto nito. Tingnan mo sa pangkalahatan, gumana naman ito. Pero dumating ang agenda ng mga globalista, kaya nandito na tayo. Dahil sa pagbibigay ng pagkamamamayan, mabilis na nagiging minorya ang mga tunay na Belgian sa sarili nilang kabisera dahil sa mga dayuhang may pagkamamamayan at ang kanilang mga anak. Hindi pa nagkaroon ng ganitong kalaking alon ng mga migranteng hindi tugma sa ating kultura. Umiihi siya doon. Grabe, puro ihi pala ito. Puro ihi talaga yan. Akala ko umuulan, pero ihi pala yon. Grabe, ang dumi. Kamailan, marahas na ninakawan ng dalawang imigrante ang isang matandang puting lalaki at kinuha ang kanyang pera. Oo, sinari ko yung video na yon. Inutukso siya gamit smartphone, kinukunan ng video ang muka, sinisipa sa tadyang. Naging viral pa ang video sa buong mundo. Pero ganito, araw-araw dito. Anong meron? Tagasan ka. Morocco, Ethiopia. Taga-Palestina ako, ngunit ipinanganak sa Lebanon. Plano mo pa bang manatili dito na mas matagal? Oo, Kumusta ang pasilidad na ito? Maganda ba o hindi? napakaganda nito. Ang ganda, may pagkain at matutulugan ka pa. Hindi. Hindi. Sige, naglalakad na ako. Nasaan ang pinto? Nasaan ang pinto? Hinahanap ko ang pinto. Sige, kung ganoon, wala tayong problema. Kung pupunta ka sa Belgium, dadaan ka naman sa mga ligtas na bansa. Bakit kailangan pang sa Belgium pumunta? 2 beses na akong naoperahan sa tenga. Ako, My medical. parang buwan ng seke bilang tulong. Oo, lahat. Hindi na sila uwi, syempre. Masyadong mapagbigay ng welfare state sa Belhika. Lalo na para sa mga walang trabaho. Sisindihan nila ang mga basurahang ito. Sinusunog nila ang mga ito o mga sasakyan. At pagkatapos ay darating ang mga truck ng bumbero at magsisimula silang maghagis ng mga bato mula sa mga gusali. Oo, sa mga bumbero. Mga 70% ng mga kabataan ay dayuhan. Sila ay mga migrante. At nakikita natin ang ganitong pangyayari na kumakalat sa paligid ng Brussels, pati na rin sa Antwerp at Ghent. Ang aking mga lolo at lola sa tuhod. Maganda ang lungsod ng Ghent.
Malamang atakihin sa puso ang aking mga magulang pagbalik nila sa lungsod na ito. Pagkatapos ng kanila, Hindi tinatablan ng bala. hindi tinatablan ng saksa. Best? Binabatuan nila tayo ngayon ng mga bato, paumanhin. Kumusta ang kapitbahayan? Anong tingin mo sa kapitbahayan? Mabuti ba o masama? Oh, heto na. Nandyan ang sagot. Tingnan mo yan. Ano ang tingin mo sa kapitbahayan? Mabuti ba o masama? Mabigat yan! Tuloy lang tayo. Kaya inihagis nila ang isang dambuhalang bato. Maging maingat tayo sa paligid natin dito. Pasensya na, salamat. Opo, sir. Malaking bato yan. Kapag tumama yan sa ulo mo, ikamamatay mo yan. Tahasang tangkang pagpatay ito, ilang metro lang mula sa anak nila. Mula sa sanggol nila sa stroller. Ito ay kaunting sulyap lang sa makabagong buhay sa Europa. Tingnan mo ito. May ipapakita pa ako sa'yo. Tingnan mo ito. Mula Pransya, ginamitan ko ng AI para i-dub. Ang orihinal ay ipinos ni Tommy Robinson. Pakinggan mo. Ang pinapanood mong video ay mula sa surveillance camera ng St. Charles Cathedral sa St. Etienne. Nagsimula ito noong Lunes, bago ang misa, bandang alas 6 o alas 6:30 ng gabi. May isang matandang babae, mga 70 taong gulang, na pumasok sa katedral. Nakasanayan na niyang dumalo sa misa sa simbahan. Doon, makikita natin ang isang lalaking inilalarawan niyang taga-Hilagang Aprika na nagkunwaring tumitingin din ng mga poster kasama niya. Pagkatapos, makikita mong marahas niyang hinablot ang kwintas mula sa kanya sa liwanag ng araw. Napanood ninyo, tumagal ng halos 15 segundo. Sobrang brutal. Sa huli, hinablot niya ang kwintas na ito. Pagkatapos, Makikita ninyo, sa huli ay tumakbo siya palayo. Kaya naging napaka-traumatizing ito para sa babae. lumalaban siya. Halatang nasa pagkabigla pa siya, may pasa pa sa leeg niya. Pagkatapos, pumunta siya sa sakristya para humingi ng tulong sa pari at sakristan at nagtanong kung ano ang magagawa niya at kung pwede siyang magsampa ng reklamo. Nag-file siya ng reklamo kahapon ng umaga. Hindi pa rin natin alam kung sino ang kumuha ng kanyang kwintas sa marahas na paraan. Yun sa Pransya, di ba? Sige. Marami akong ganitong video. Libo-libo talaga. Tingnan mo. Nangyari ito sa Espanya, kung saan si Pedro Sanchez ay nagpasok ng kalahating milyon, sa totoo lang, milyon-milyon, ng mga taong ito mula sa Hilagang Aprika, Sub-Saharan Aprika. Habang natutulog ako, napansin kong sinunggaban nila ako. Hinawakan ako ng mahigpit. Ginising ako ng marahas at sinimulang bugbugin ako. Binugbog ang mukha ko at pati na rin ang braso ko. Biglang tumarak sa akin ng matalim at mahapding sakit, kaya napaluha ako noon. Sinubukan kong sumigaw, humingi ng tulong, magsalita para mapatigil sila, pero hindi ko mabuo ang mga salita at wala akong boses. Ginawa nila sa akin ang gusto nila at kinuha nila ang lahat ng gusto nila sa buhay. Palaging ganun din. Ginawa nila sa amin ang gusto nila. Hinila nila ako, inihagis ako sa kama at pinalo ako ng pamalo na naging dahilan ng 2 bali sa aking tadyang. Tingnan mo ang idinulot nila, tingnan mo ang idinulot nila sa kanilang mga tao. 3 migrante ang pumasok at marahas na inatake ang mag-asawang 90 anyos sa Pinedo, Valencia, bandang alas 5:00 ng umaga habang natutulog. Kaya yan ang tinitiis ng mga Europeo sa loob ng maraming taon, dekada, pangasabi ng iba. At hindi lang yan, marami pang iba. Tingnan mo lang ito. Ito ang Espanya. Tingnan mo ito. Tingnan mo yung 2 lalaki na yon. Pinapanood lang nila ang nangyayari. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Inaabuso ang matatanda. Jesus! Honey, hindi tayo sumasayaw o naninigarilyo. Magandang deal ako. Ikalawang henerasyong migrante siya. Pero tingnan mo, ano ito? Nakikita mo ba ako? Huwag mong dali ng mga lalaking yan dito. Baka mapahamak tayo. Huwag mo akong paibigin. May sarili akong paraan. Diyos ko. Tuwas ko pa. May sino na kaya na shower. Pati bata, hindi gumagana ang multikulturalismo. Tingnan mo, pilit niyang di pinapansin yung isa. Mula sa panliligalig, pananakot, hanggang sa mararahas na pag-atake, sexual na pag-atake, at panggagahasa. Lahat ng ito ay naipon sa loob ng maraming taon at dekada at matagal na nickname binabalaan ng mga nasa kapangyarihan sa buong kanluran na sasabog ito sa inyo. May masamang mangyayari. Pinipilit ninyo. Tayo ang nadudulot nito. Nagtatating kayo ng anarkiya at revolusyon. Sino nakakaalam kung ano pa ang lalabas dyan? Well, nakita lang natin ang kaunting bahagi ng maaring mangyari. Nakita natin ang ganoon sa Belfast.
At tingnan mo ito. Ngayon, pinalalabas ng media ang mga nakakaawang kwento ng mga inosenteng nadadamay. Palagi ko namang kinikilala yon. Pwede rin akong inosenteng nadadamay. Maaaring maging biktima ng kaguluhang ito o ng kaguluhang panlipunan ang isa sa pamilya ko na matagal na naming ibinababala sa inyo. Kaya ang matinong gawin sana ay makinig sa inyong mga tao. Magkaroon ng limitadong bilang ng legal na imigrasyon. Huwag punuin ang mga bansa ninyo ng mga illegal na migrante. Huwag linlangin ang publiko. Kung hindi, darating ang panahon na aabot tayo sa sukdulan at magwawala ang lahat. Tingnan mo ito. Ganito nila ipinapakita ito. Nakuha ko lang 3 bagay mula sa bahay. Ang tanging hindi ko nakuha sa bahay ay ang mga liham na isinulat ng aking mga anak para sa akin. Iyon lang ang meron ako mula sa mga anak ko. Ang mga liham na isinulat nila para sa akin, 3 taon na ang nakalipas noong ako'y aalis. Yun lang talaga ang hindi ko nakuha. Pasaporte lang ang nakuha ko. Nakakatawa na ang political establishment kaliwa at media ay laging isang panig lang ng mga migrante ang pinapakita. Pero hindi nila ipinapakita ang mga migrante na tunay na nagdudulot ng problema. Klaro na inosente siya at walang ginawang mali. Inassume kong binabayaran niya ang mga bayarin at hindi umaasa sa ayuda. Kung ganon, pasensya na sa nangyari sa'yo. Pero kung ang isang bansa ay hindi kayang suportahan ang populasyon ng mga umaasa lang sa ayuda, kailangan nilang umalis. Lalo na kung ang komunidad ninyo ay may hindi proporsyonal na pagkakasangkot sa mga krimen na napilitan ng BBC na aminin. Tingnan mo ito. Kakapalabas lang ng video na ito. Galing ito sa BBC. Ano ang alam natin sa ugnayan ng nasyonalidad at krimen? Hindi namumulekta ang Ministry of Justice ng datos sa immigration status ng mga nahatulan, pero may datos sila. Napakakombinyente naman. Talagang napakakombinyente. Hindi sila nanggongolekta ng datos tungkol sa immigration status. Hindi sila nagtatala ng status ng mga nahatulan, pero nangongolekta ng datos sa nasyonalidad base sa sariling pahayag. Sa taong nagtapos noong Marso 2026, ang pinakakaraniwang mga nasyonalidad ng mga asylum seeker ay Pakistani, Eritrean, Iranian, Afghan at Bangladeshi. Walang digmaan sa Pakistan o Bangladesh. Bakit sila humihingi ng asylum? Ayon kay Ben Brindle ng Migration Observatory, may pagkakatugma sa pagitan ng mga pinakakaraniwang nasyonalidad ng mga humihiling ng asylum at mas mataas na antas ng pagkakasangkot sa krimen. Bagamat kakaunti lang ang asylum seeker na gumagawa ng krimen, sabi niya, mas mataas ang posibilidad na sangkot sa krimen ang mga tao mula sa bansang karaniwang pinanggagalingan ng asylum applicant sa UK. Oo, yan na. Mas malamang silang gumawa ng krimen. Kaya't nilalagay nila sa panganib ang buhay natin. Magpapapasok tayo ng 1 milyong Afghan. E ano ngayon kung 10% sa kanila ay gagawa ng krimen? Sa ilang pagkakataon, oo, umaabot talaga ng 10%, pasensya na. Pasensya na kung sawang-sawa na ang publiko dito. Yan lang. Panurin mo kung paano pinapakita ng mga laging nagpapakabiktima ang sitwasyon. 5 pillars. Pinakamalaking tagapagpalaganap ng Islamistang propaganda sa UK. Sa palagay ko, wala nang organisasyong mas nagdulot ng pagkakabaha-bahagi at hinanakit kaysa sa tagapagpalaganap ng propagandang ito. Hindi man lang nila kinilala o kinondena ang insidente ng tangkang pagpugot ng ulo sa Belfast. Hindi nila ito kinondena kahit minsan. Sa tingin ko, may nagtanong kay Grok at sinabi nila, wala ni isang tweet mula sa kanila na nagsasabi niyan. Itinatampok lang nila ang mga pangunahing balitang ito. Sa ngayon, natatakot ang mga Muslim sa Northern Ireland. Natatakot sila para sa kanilang mga tahanan, natatakot para sa mga anak nila, at natatakot kung ano ang susunod na mangyayari at kung ano-ano pa. Siguro hindi na lang sana sila nang provoka ng mga tao. Siguro hindi na lang niya dapat ginawa ito. Nakapost lang nila. Malinaw na totoo. Sabi nila, bahay ni Imam sa Bolton, binato ng petrol bomb. Kagabi, tinarget ng petrol bomb ang bahay ng imam na si Maulana Hasan sa Bolton. Walang nasaktan, ngunit pinayuhan ng Muslim community na maging alerto. Sumulat ang kapatid ni Imam sa social media. Mapagkumbaba naming hinihiling ang inyong mga dasal para sa kaligtasan, proteksyon at kabutihan ng pamilya. Pati na rin para sa proteksyon at kaligtasan ng lahat sa ating mga komunidad. Naway panatilihin tayo ni Allah sa kanyang awa at proteksyon at ilayo sa kapahamakan. Iyan ang kanilang inirereklamo. Ngayon, malinaw na hindi natin kinukonsinti ito. Hindi natin
Wala dapat gumagawa ng ganitong mga bagay. Naalala ko yung insidente ilang buwan nang nakalipas kung saan sinunog ang isang mosque gamit ang bomba. Lumabas na Muslim din ang gumawa dahil sa personal na alitan. Kaya nga sinasabi ko, hindi natin alam. Walang paraan para malaman kung gawa ito ng isa pang Muslim na may alitan sa imam. Wala tayong alam dyan, kaya hayaan mo na at umalis ka na lang. Tingnan mo ito. Ito ang paborito ko. Gustong-gusto kong asarin sila. Tingnan mo siya. Tingnan mo yung sinasabi niya. Hindi dahil sa tangkang pagpatay ng isang pinaghihinalaang imigranteng Sudanese sa puting lalaki ang rasistang karahasan sa Northern Ireland. Matagal ng pinlano at inorganisa ito ng mga dulong kanang organisasyon na may ugnayan sa mga puwersang dulong kanan sa England at iba pang lugar. Sa madaling salita, ang mga puting unionista sa mga lugar ng protestante ay sistematikong ginagawang radikal para kamuhian ng mga Muslim at mga imigrante. Mas mababa sa 1% ng Northern Ireland ang Muslim, pero tinuturing pa rin silang banta at inaakusahan na sumasakop. Saan mo na ito narinig? Kaya sumagot ako rito. Di sana naging mabait ka nun. Nagsimuma ang kampanya para palayasin ang Islam mga ganitong panahon. Mga 15 taon na ang video na ito. Pakinggan mo ito. Dito ang dahilan kung bakit may problema ang lahat ng tao sa buong mundo sa Islam. Ganito na sila umasta ng maraming taon, dekada na, nang aasar, nanganakot sa mga katutubo, hinahamon ang kultura ng mga katutubo. At tingnan mo ito, itong mga pulis na ito ang nagpoprotekta sa kanila. Sa huli, sasabog din lahat ito sa mukha nila. Sa huli, mangyayari rin talaga ito. Tingnan mo ito. Ganito sila umasta sa Inglaterra. Dito ang Stoke-on-Trent, UK. Ganito na sila kumikilos sa loob ng maraming taon. Aling bansa ang pumapayag dito? Ngayon, nagpapakabiktima sila. Ngayon, sila naman daw ang biktima. Tingnan mo ito. May ipapakita ako sa iyo, isang nakakaawang ginawa ni Mehdi Hassan. Panuuri ng mga biktima, 3 armadong lalaki mula sa isang grupo ang nakulong matapos ang brutal na pag-atake gamit ang itak sa Dewsbury na muntik ng putulin ang binti ng 23 anyos. Sinadya siyang banggain ng kotse at tinaga sa Ravens Crescent sa gitna ng araw, habang may mga batang naglalaro sa malapit. Si Sabila Yob, 33, ay hinatulan ng 14 na taon at 8 buwan. Si Faisal Bashir, 26 at Fahim Iqbal ay parehong nahatulan ng 12 taon bawat isa. 2 pa, sina Basil Ali at Kaiser Iqbal, ay hinahanap pa rin. Tingnan mo sila, mga Brito na matagal na itong ginagawa. Alam mo ba? Sasabihin ko na si Keir Starmer at ang establishmentong Briton ang nagpalaya sa mga puwersang ito. Ang mga madidilim na puwersang ito ay pinalaya ng mga palpak na pulisya ng sunod-sunod na pamahalaan ng Britanya. Sila ang may pananagutan. Binalaan namin kayo at di namin ginusto ito. Tingnan mo, nag-post si Ben Habib ng magandang tweet. Kaya itong nangyayari, di ba? Matapos ang tangkang pagputol ng ulo sa Belfast, ang sagot ng Labour ay amyendahan ng Online Safety Act para pilitin ang social media na mabilis magtanggal ng nilalaman tuwing krisis. Sa madaling salita, gusto nilang itago ang katotohanan. Kung ang katotohanan ang nadudulot ng kaguluhan o takot o pag-aalala, paano kung itago na lang natin sa publiko ang mangyayari sa paligid nila? Ang talinong hakbang naman, 2 antas? Antas? Grabe naman. Tingnan mo ito. Ito, hindi ko alam kung sino siya. Siguro, pilosopya, kalikasan ng tao, ikaw o kung ano paman. Hindi ko alam. Sabi niya sa mga nagkakalat ng galit sa minora sa UK, hindi kayo magtatagumpay. Ay papaalisin mo ang kalahati na mahigit 10 milyon nakatira dito. Mahigit 5 milyon pa rin ang matitira. Sapat para magtayo ng sariling mga komunidad. Tama na ang gulo. Alam mo, ang sagot ko ay, sana yung mga matitira at umaasa akong may matitira. Sa tingin ko hindi dapat payagan ng anumang kanluraning bansa na mawala ang pangunahing demograpya nito. At kapag sinabi kong pangunahing demograpya, ibig kong sabihin ay kung sino, alinmang kultura ang gumuo ng bansang yon. Halimbawa, sa Inglaterra, mga puting Briton. Sa Australia, mga puting Australiano. Sa Amerika, mga puting Amerikano. At sa Canada, mga puting taga-Canada. Sa Japan, mga Hapon. Hindi nila dapat hayaang gumaba sa 70% ang kanilang demograpya. Dahil ang mga katutubo ng lipunang iyon
ang tagapangalaga ng mga pagpapahalaga na yon. O sila ang tagapangalaga ng sistemang bumuo sa bansang iyon sa simula pa lang. Kaya ang sinasabi ko, sana yung mga matitira ay matuto mula sa karanasang ito dahil paparating na ang malawakang deportasyon, mga kaibigan. Mangyayari ito. Matagal ko nang sinasabi na mangyayari ito. 100% akong naniniwala rito. Dahil hindi ito mapapanatili. Kaya yung mga matitira na magpapalaki muli ng mas marami pang anak at magsisimula ulit, sana mas magawa nilang maayos kaysa sa mga nauna. Tulad ng mga ito. Tingnan nyo ginawa nila. Ito ang Inglaterra, mga kaibigan. Dahil dito, sawang-sawa na ang mga katutubo. Tingnan mo yan. Nangyayari rin ito sa Australia. At ngayon, sinusubukan nilang linlangin ang publiko. Kawawang inosenteng mga imigrante. Hindi. Nagpakasama yung mga imigranteng yon. Tingnan mo, papakita ko sa iyo ang isa pang video ng Briton na ikalawang henerasyon na di umano'y British, pero halatang hindi. Kaya mahalaga ang pagkakaiba. Tingnan mo ito. Isang matandang babae ang naghihintay ng bus sa isang maaraw na araw sa Inglaterra. Tingin ko ay taglamig. Tahimik lang siya, walang sinasabi. Panoorin mo. Nagulat talaga ako na wala pang mas maraming protesta na nauwi sa mararahas na kaguluhan. Tingnan mo ito. At ikaw ayo, binabanatan ko sa hype, binabanatan ko sa rollers, binabanatan ko sa mga legal, binabanatan ko sa mga nakaw, 5 talampakan at 3 puldada na may maitim na mukhang namamaga. Ano to? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya pero ano to? Kawawa naman yung babaeng Ingles, nalulungkot ako kapag nakikita ko siya. Kaya sa tingin ko, hindi pa sapat ang galit ng mga tao. Sa tingin ko, nagsisimula na silang magalit at malapit na tayong umabot sa puntong yon. Kahit anong linlang nila, di na nila mapipigilan ito. Pwede kong paulit-ulit ipatugtog sa iyo ang mga video ng nakakatakot na insidente at kung saan ito nangyari. Mga taong hindi katutubo. Mga taong dapat ay nagpapakabuti dahil nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon sa buhay sa isang matagumpay, masagana at modernong bansang kanluranin. Sa halip na magpasalamat, nagiging mapang-away sila, gumagawa ng krimen, nilalapastangan ng mga lugar ng pagsamba at sinusunog ang mga simbahan. Simula nang dumating ang mga Muslim sa Japan, biglang nasusunog ang mga templong Shinto. Hindi talaga ito pang matagalan pero sina Keir Starmer at ang buong elitang pampulitika ng kaliwa ay isinisisi lahat ito kina Elon Musk at Tommy Robinson. Akala mo kakapit yan, parang ganun.